Start vlogging tayo. At magandang araw sa anong panig kayo ng Pinas naroroon. At ganun din naman kung nakakarating man to sa ibang panig man ng mundo. Araw man o gabi, magandang araw po sa inyo. At God bless po sa ating lahat. At reaksyonan ko lang ulit itong bagong pagtira na naman sa mga Duterte. Lalo na kay VP Inday Sara. Ayon kay Las Cañas. Ayon nga sa testigong ito, Reyna ng tukhang pala ito si VP Inday. Ayon sa kanya. Pero kilalanin muna natin kung sino nga ba talaga ito si Las Cañas. Ito, meron akong retong pakikita sa inyo. Pag alam na rin at pagtugon ang witness na ito. Na di umano'y nagsangkot nga kay VP Sara na Reyna, na siya pala talagang Reyna ng tukhang. Ito. Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa noong 2017 ito po siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016 noong December, kasi yun na nga nalaman ko na kasi kami isa ako po sa nirecruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Cotabato, bumaliktad lang po ito at ang reasons na sinabi niya sa akin is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hinihiling ata siya na hindi siya napagbigyan. Hinigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is pirmahan ko na agad yung affidavit. Pero nag-alibay lang ako kasi ayaw kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang pirmahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayan, na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Including itong sila Lloyda Lewis. No? US ang nasa likod nito. Narinig ko talaga na sinabi nitong si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just ano po yun, down payment pa lang yun bago siya lumantad. So, habang nag-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit nasali na si VP Sara, is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan mention si VP Sara, no? Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas kasi noong 2022 lumabas na naman po siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya. Ayan. Yung babaeng yan, dating kasamahan niya yan. Hindi ko lang na pull yung video map, napakahaba na interview niya. Pero ang mahalaga, na pinprint natin kung sino ito si
Arturo Las Cañas. At sabi nga nitong babae, 2017 nung lumabas ito. At nung ito napanood ko nga ang hearing ito nun sa Senado nung kasuhan nga si PRRD sa ICC ng mga taong ito. Hindi naman ito sinama dati si BP Sara sa mga inireklamo nila sa ICC. At ayon pa nga sa kanya noong taong 2022, nag-i-election din ulit. Nagdagdag na naman ang kasangkot sa war on drugs ito. Pero bawat dagdag, ayon din dun sa babaeng dinadagdagan ng bayad siya. Kaya maliwanag na paid witness ito si Las Cañas. Noong 2022, 2017, hindi naman minimension ito ni Las Cañas si BP Sara. At nito lang 2024, idinagdag na niya. Maliwanag na siyempre pagka ganun, nagdagdag siya lalo't kung baga agilan ng Davao itong kanyang idinagdag. Siyempre, tiyak na tiyak napakalaki ng bayad nito sa ginawa nito. Pero ang ibig kong sabihin dito, ang unang-unang natuwa rito at pinagpistahan, yung mga anti-Duterte. Talagang inulan ng mga vloggers ng mga kritiko ng Duterte yung tungkol sa paglabas na ito ni Las Cañas. Saka di unang-una sa extra media ko ito napanood, sa Channel 7 ko ito napanood. At talagang kung titingnan mo yung mga anchorman doon, yung nagbabalita, talagang parang scoop na scoop sa kanila yung paglabas na yun ni Las Cañas na sinasangkot ng si BP Sara bilang ito palang pinaka-reyna di umano, reyna ng Tokhang sa Davao. Ang ibig kong sabihin dito, siguro naman hindi naman katulad ng utak ni Las Cañas ang ICC para ganon-ganon na lamang tanggapin kung ano man ang maisipan itong akusahan at idagdag dun sa inireklamo nila sa Plan Tokhang, yung war on drugs ni PRRD dati pa. Ikitang-kita mo naman kung ano talaga lang yung motibo ng taong ito. At saka sa isang banda, kung babaliktarin mo ito, kung talagang siya pinuno ng DDS, kaya siya, kumbaga, siya naging star witness dito dahil siya raw ang leader ng Davao Death Squad. Kaya detalyado kumbaga yung kanyang mga pag-akusa sa dating Pangulong Duterte ng mga panahon na yun. Ngayon, noon, hindi niya sinasama si BP Sara, tapos yan, bigla niya sinama. Nakakapagduda kung leader talaga siya, nung pasana niya isinama si BP Sara. Kung ito ang reyna, bakit kung siya talagang naroroon at siya yung leader, di alam niya na ito yung reyna ng Tokhang, di sana isinama na niya sa inareklamo ng 2017 pa at kahit yung hanggang 2022 pa. O hindi ba? Tapos ngayon lamang siya isasama na taong 2024 na. Ibig bang sabihin ibang kaso itong ginawa niya. Dinagdag na kaya isinama niya si BP Sara, ibang kaso naman ito. Kaya nakakapagduda talaga, maliban pa sa sinabi ng babaeng ito na talagang maliwanag na bayaran ito at napakalaki ng pirang nasasangkot para lang lumantad dito sa publiko at sirain ang mga Duterte. Yan ang maliwanag yan. Kasing liwanag ng nakikita natin sa mga extreme media na kung bakit sakay na sakay sila pag alam nila na talagang masisira dito yung Duterte. Buhay na buhay ang mga dugo nila habang ito'y binabalita yung paglabas na ito ni Las Cañas. Ibig kong sabihin, siyempre tsak naman na matatalino ang mga taong ito. Marurunong ito. Pero biro mo ganun sila sumakay sa katulad ng taong ito na si Arturo Las Cañas. Na halos ipinakikita talagang hindi mo talaga pagkakatiwalaan siya. Ayon na rin sa salaysay ng dating kasamahan niya na babae. At saka yung mismo na nasusubaybay na rin natin dahil napanood ko rin ito sa nung naghihiring sila. Talagang noon pa, talagang maliwanag na ito, hindi na pagbigyan. May hinihiling ito kay
Pangulong Duterte dati pa noon na hindi sa kanya ibinigay. Kaya nangyari dito, umalagwa ito. Nag-traitor po. Ngayon, paano mo maasahan na ang mga ganitong testigo ay talagang papaniwalaan? Maliwanag na ito, isa lang pagsabotahe kay BP Sara ng mga kalaban sa politika. Yan ang katotohanan. Sa paglabas na yun na di umano, ay si BP Sara ang talagang reyna ng tukhang sa Davao. At maidagdag ko pa rin, pero hindi natatapos itong mga atake na ito sa kanila. Talagang hanggat maaari, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, walang patid. Kahit wala namang katulad dito, ituturing mo ito, pagsangkot sa kanya ito, halos hindi naman tayo nagmamarunong, nagmamagaling, halos wala naman ang kakwinta-kwinta ito. Unang-una, katulad nga nabanggit ko kanina, paano pagtitiwalaan itong klaseng ito na testigo na gaya ni Arturo Las Cañas? Paano pagtitiwalaan ito? Nagtuwa sinasabi nito. Iisa lang ang kahulugan yun, isa lang ibig sabihin yun. Pabagsakin talaga at sirain ang Duterte. Kung halimbawa nga ilalabas nila ito sa media, tapos ikakalat, hindi naman ang intention ay kulungin sa ICC, ay di biro ang laking bahid nga naman ito sa mga pangalan ng Duterte. Yun lang naman ang malinaw dito. Malinaw pa sa hapong ito. Mga kalutski ko. At nakakalungkot na lahat talaga sinasakayan yung bagay, ang isyong ito. Kahit alam naman nila na hindi mo naman dapat napatulan ito. Kumbaga, ibabalita mo rin dahil siyempre, media yan eh. Pero hindi gano'n na parang ang dating sa kanila, iskop na iskop talaga ito. Pero pansinin mo, sa halip na yung mga pagkukulang ng nakaupo, at wala kang maririnig na kahit ano sa mga stream media ngayon. Pero lantaran ang mga pagnanakaw, lantaran ang paggahamas, ang mga kawalang pag-aksyon, maliban sa magsasalita lang sa mga interview. Pero wala kang maririnig sa mainstream media na sabihin mo kulang ng gobyernong ito. Pagkos ang pirit nilang inaatake at tinitira, puro Duterte. Si Duterte hindi na pangulo. At ngayon, kung nag-iingay man ito, sila din ang may gawa nito. Alam naman natin lahat yan. Nag-umpisa lang ito sa pagtanggal kay GMA sa bilang Deputy Speaker. Kay Gloria Arroyo. Tapos kay Ungab, yung taga Davao. Tapos sabay tinanggal na yung intelligence pa ni Inday Sara. At pagkatapos, nagawa ng resolution para pasukin ng ICC. Kongreso mismo yan. Sa Kongreso lahat galing yan. Pagkatapos, ito, PI naman. People Initiative naman. Hindi mo masasabi na kaya nila binubumba yung Duterte, nangunguna ang Duterte. Para banggain yung gobyerno. Hindi naman sa kanila nag-uumpisa. Bagkus, kahit sila tahimik, talaga silang gustong parupukin. Pabagsakin. Dahil nakikita nila kahit sa sorbet talagang nangunguna naman. At ang pagkapangunguna, napakalayo sa kanila. Napakalayo sa pangalawa. Alam natin yung dahilan ng mga bagay nito. At sana itong ating mga kababayan magising din at mamulat sa mga nangyayaring ito. At huwag basta-basta tayo maniwala. Hindi basta nakikinig lang tayo. Tapos hindi malamang natin isipin kung ano yung pinapakinggan natin at kung paano yung sinasabi ng tao na nagpapaabot ng sinasabi niya. Mag-isip din naman tayo. Huwag natin katamaran yun. Alam naman natin na wala namang bubo. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang talino yan. Kaya lang sipag-sipagan nyo rin ang konti para mag-isip. Dahil kaya ako ito nasasabi, panoorin mo yung basahin ng mga comment. May mga comment ka pang mababasa na tonto. Papasok ng ICC, welcome.
Ibig sabihin nila, excel na yung mga Duterte. Makukulong na. Tuwan-tuwa. Pero hindi nila masyado naintindihan kung anong ibig sabihin. Kung yung warrant of arrest ng ICC, hindi nila alam yun. Hindi nila alam na kahit may warrant of arrest, hindi naman pwedeng maaresto ang Duterte doon. Dahil wala namang pulis na sarili ang ICC para isab yung warrant na yun. Kung hindi yung pulis dito sa atin sa Pinas, di ba? So, kaya nga walang jurisdiction dito ang ICC. So, paano masiserve ang warrant nun? Yun ang sinasabi ko. Akala nila, pagka nakarinig sila, nakabalita, yung ICC papasok, akala nila ganun lang kadali. Yung sinasabi ko dito, yung mga, siyempre, mga kritiko ng Duterte yan. Okay, hanggang dito lang muna mga kalotski at ang haba na. At huwag nyo naman kalimutan i-subscribe yung munting himpila na to. At i-like mo na rin. At yung munting kalimbang dyan, pakiso yung dututin mo na. At kung sakali may upload ako, siyempre katulad din ng mga usaping katulad nito. Anytime mapapanood mo na to. Okay, thank you.